minsan sa inyong buhay ay humingi kayo ng extension na sana mas mahaba pa ang oras. Na sana mas magkaroon pa ako ng panahon. Ayan. Dito po mga kapatid, masyadong malakas yata. Ayan. Dito po mga kapatid, na-experience ko ito nung way back before nag-aaral pa ako. Meron kaming project sa computer shop. Magta-time na ako 20 lang yung pera ko. 5 minutes lang, teka na. And so, we are rushing to do things mga kapatid. Rinarash natin. Dahil kaunti lang talaga yung oras. Minsan din naman, pagka umaga, nakatulog ka gano'n, hirap magising. Gising ka, 5 minutes pa! 5 minutes pa! Gising na, hindi, 5 minutes pa! Minsan, sometimes, sa ating buhay, wini-wish natin, sana, mas mahaba pa yung oras. Kaya lang mga kapatid, kinakailangan na matuto tayo sapagkat hindi naman nagbabago ang oras. It is always 24 hours a day. It is always 365 days a year, or 8,765 minutes a year, or 526,000 minutes a year pala. And then 31.6 seconds a year. And so, makita, hindi naman nagbabago. Pareho-pareho lang. Pero bakit, mga kapatid, naghihingi pa tayo ng extension? Diba? Meron nga akong narinig time management. Mali. You cannot manage time because time is always there. Pareho lang naman yung oras, pareho lang yung araw, hindi nagbabago. How can you manage? Dadagdagan mo? Diba? Babawasan mo? Hindi. But you can manage your activities. Dito po mga kapatid, next. Hindi nyo na po may tatanong, sabi nila ng mga businessman, yung time daw is gold. It's very important. Sabi nila, time is free. Wala, hindi natin binabayaran ng oras, but it is priceless. Napakahalaga. You can't own it, but you can use it. You can keep it, but you can spend it. Once you've lost it, you can never get it back. Totoo po, mga kapatid, na once na nasayang mo na yung mga panahon, ay napakahirap mo nang ibalik yung mga oras na nagdaan. Dito po mga kapatid, meron po isang hari, ang pangalan niya ay si King Hezekiah. Ito po ang sabi sa 2 Kings chapter 20, verse 1 and 2. In those days, Hezekiah became ill, was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amoz, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order because you are going to die. You will not recover." Verse 2. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Next. Meron pong isang pangyayari sa buhay ni King Hezekiah, isang hari. Next. Dito po mga kapatid, ang sabi sa kanya, nung prophet Isaiah, may sakit ka na nga di ba? May tumor. Sabihin natin, may cancer ka na. Ang sabi sa kanya ni prophet Isaiah, your time is out. Ang sabi sa kanya, mga kapatid, oras mo na. Diba? Tapos na ang oras mo. Di ba? Sabi niya, maganda ka na. Diba? Meron ka bang last words? Diba? Para yung bibitayin Any last words? Di ba? Kasi mamamatay ka na, kukunin ka na ni Lord. At dito, mga kapatid, nakita natin kung gaano ka-importante ang oras. And so, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, next, ang sabi niya sa Luke chapter 12, verse 19 and 20, meron naman isang mayaman. Ang sabi niya ay, yaman-yaman ko. Magpayaman pa ako. Paka-busy pa ako. Mas lalo pa ako magpakayaman.
Pero anong sabi ng Diyos? You fool! Your time is up! Oras mo na. At anong sabi doon? Wala kang magagawa. Hindi ba? Talagang kung oras mo na, oras mo na. And so, time is very important. And so, ano po yung ginawa ni Haring Hezekiah? Hindi ba? Like any other man would do. Hindi ba? Talagang siya ay manginginig. Diba? At sino po ba sa atin ang takot mamatay? Diba? Sino po ba sa atin ang hindi pa prepared na meron tayong awitin prepare to meet thy God. One of my favorite song. Sino ba ang hindi prepared sa atin? Dito mga kapatid, itong si Hezekiah, next. Abay, ang ginawa niya, mga kapatid, siya ay nag-pray sa ating Panginoon. Isipin mo, may tumor ka na. And then, kailangan dapat ang sasabihin sa'yo, good news dapat Hindi, kaya lang, bad news Sabi niya mamamatay ka na. Oras mo na. Hindi ba? Ano kaya kung ikaw kaya ang nasa sitwasyon ni Hezekiah at sabihin sa'yo ng isang mama, oras mo na. Diba? Bili ka na ng St. Peter. Hulugan mo na. Malapit na. Diba? Magbibro ka na. Malapit na yung oras mo. Diba? Siguro, masisira yung araw mo, kabsat, sabihin mo, Lord! Diba? Ganyan po ginawa ni Hezekiah. Sabi niya, Lord! Diba? Marami pa akong gustong gawin sa mundo. Lord! Diba? Marami pa akong hindi natatapos. Lord, gusto ko pang mag-serve. Lord, wala pa akong asawa, Lord! Diba? Diba? Lord! Diba? Ganun. Diba? Di pa tapos yung bahay ko, Lord. Lord, wala pa yung kotse ko. Diba? So, sometimes, mga kapatid, ganun tayo. Diba? But you need to remember, hindi natin hawak ang sarili nating buhay. Hindi natin hawak ang oras natin. Diba? And so, you need to value your time. You need to spend it carefully, mga kapatid. Sapagkat napaka-importante nito. Hindi mo na pwede ibalik. Diba? Kung pwede lang balik ka sa 10 years old Maging 10 years old ulit tayo and diba? Parang wala tayo ulit problema. Parang mga bata, walang problema. Diba? And so, hindi na pwede. Mga kapatid, And so, ang sabi, diba? Sabi ni Hezekiah, Lord, extend mo pa, Lord. Diba? Parang ako, nung nagko-computer ako, 5 minutes pa! Yeah, parang nung tulog ako, sabi, 5 minutes pa! Kunti lang! Just a little bit more of time. Ganyan ang panalangin ni Haring Hezekiah. Siguro sometimes, mga kapatid, sabi natin, Lord, bigyan mo pa ka oras, Lord. Diba? And so dito, mga kapatid, nanalangin si Haring Hezekiah. Verse 2 hanggang doon sa verse 3. Ang sabi niya, Lord, diba? Faithful naman ako sa iyo, Lord. Lord, sinunod ko lahat ng mga pinag-utos mo sa akin, Lord. Diba? Naging faithful ako sa iyo. Kung pwede lang, Lord, i-extend mo yung buhay ko. Diba? Kahit konti lang, Lord. 1 minute. 30 seconds. Diba? Kung pwede lang, Lord. And so, yun, nanalangin talaga ng mataimtim itong si Haring Hezekiah. Hindi naman nagde-demand itong si Hezekiah na sinasabi niya parang kinukonsensya niya ang Diyos, Lord. Malakas naman ako sa iyo, Lord Baka pwede i-extend mo. Pahabain mo yung buhay ko, Lord. Diba? Sinasabi niya, mga kapatid, itong si Haring Hezekiah, na siya nga talaga ay naging faithful sa ating Panginoon. And so, ano yung nangyari? Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay nakita niya nga ang puso nitong si Haring Hezekiah. Nakita nga niya yung kanyang pananampalataya. Ano yung ginawa ng Diyos? Next. Ang sabi niya sa verse 5, I have heard your prayer. I have seen your tears. Behold, I will
heal you. Sige, pagagalingin kita. Nakita ko ang pananampalataya mo. Nakita ko yung puso mo. Nakita ko yung buhay mo. And so, sige, re-extend ko yung buhay mo. Gaano kahaba? Sabi niya, verse 6, 15 years. I will extend your life 15 years. Ang sabi ng Diyos, tignan nyo next. Diba? Ang sabi ng Diyos sa kanya, sige, okay na. Kaya lang, next. Ano yung nangyari? Kaya lang, ano nangyari? Ang sabi niya, 2 Kings chapter 20 verse 7. Meron kang kinakailangang gagawin. Diba? Sabi niya doon Isaiah said, prepare a poultice of fig. They did so and applied to the boils, and he recovered. Bakit kaya kinakailangan pa na kukuha sila ng gamot? Yung pong pinakuha kay Hezekiah ay gamot. Diba? Aspirin. Parang ganoon sa atin. Diba? Bakit kaya kinakailangan? Hindi pwede ba na sabihin ng Diyos, galing ka, galing na agad? Hindi ba pwede yon? Bakit kinailangan inutusan pa na magpapakuha ng gamot para si Hezekiah ay gagaling? Because you need to do something. Diba? Palibhasa kasi sa atin, hingi tayo, Lord, bigyan mo ako nito. Lord, bigyan mo ako niyan. Tapos wala ka namang ginagawa. Parang yung kaklase ko. Meron ko kaklase makulit Exam namin, sabi niya sabi ko sa kanya, bakit hindi ka nagre-review? Sabi niya sa akin di bali bro, nag-pray naman ako. Pasado yan. Nag-pray naman ako So kung hindi mo naman gagawin, hindi mo sasamahan ng action yung panalangin mo, ibibigay ba ng Diyos? Hindi. Diba? Sabi mo, Lord, pasa ako sa exam, Lord. Pero hindi ka naman nagre-review. Diba? Hindi ka naman pumapasok sa school. Pasado ka kaya? Hindi. And so dito, mga kapsat, sinasabi sa atin, binibigyan tayo ng example sa buhay ni Hezekiah. Hindi lang sapat yung panalangin, you need also to do something. At dito nga, mga kapatid, si Hezekiah, next, siya ay binigyan ng 15 years na extension sa kanyang buhay. At dito, sabi ni Hezekiah, anong sign na-extend yung buhay ko, Lord? Diba, anong sign? Sabi sa kanya ni Prophet Isaiah, sabi sa kanya, yung araw, aabante ng 10 degrees. Diba, abante. Sabi ni Hezekiah, hindi, napakadali naman yan. Abante. Diba, sabi niya, babalikin mo. Yung araw, gusto ko bumalik. Diba, anong nangyari? Diba, and so, it happens. Yung araw ay bumalik ng 10 degrees. Bumalik yung araw. You imagine yung araw bumalik 10 degrees. Diba? Papalubog na siguro yung araw, biglang naging alas 12 ulit. Bumalik. But so it is the sign na ang kanyang kahilingan ay natupad. Dito, mga kapatid, pinapakita sa atin yung buhay ni Hezekiah, just like any other man, diba? Diba na gusto natin, diba? Siguro, marami pa tayong hindi nagawa. Gusto natin, extension pa, Lord. Diba? Siguro, diba, marami sa atin hindi pa prepared na siya ay mamatay. Dito, mga kapatid, parang pinaghahanda tayo dito sa buhay ni Haring Hezekiah na kinakailangan tayo ay laging handa. Sapagkat anytime, babalik ang ating Panginoon. Anytime. Di ba? Accidents happen. Di ba? Dito, mga kapatid, and so, next, meron isang pangyayari na nung na-extend yung buhay ni Haring Hezekiah, yun pa yung naging dahilan na siya ay nagkasala sa ating Panginoon. Diba? Okay na sana
Diba? Yung 14 years na siya ay naglingkod bilang hari, okay na sana. Diba? Okay siya sa ating Panginoon. Kaya lang, nung nadagdagan ng 15 years yung kanyang buhay, ano yung nangyari? Siya ay nagmalaki. Nakalimutan niya na yung buhay niya ay dinagdagan lang ng ating Panginoon. And so, merong bumisita sa kanya na mga delegates ni Nebuchadnezzar nung Babylonian kingdom. At pinagmayabang ni Haring Hezekiah ang lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang kayamanan, kung gaano kalawak yung kanyang territory, kung gaano kalakas yung kanyang army, gaano kadami yung kanyang chariots. Pinakita niya yung vault, yung kanyang treasures. Diba? Ayun pala, yung palang bisita niya na pinakita niya spy pala ng kalaban. Diba? And so, patay siyang bata siya. Diba? Nalaman ng kalaban yung kanyang military might, yung kanyang kayamanan, yung lawak ng kanyang kaharian. And so, ang sabi ng Diyos sa kanya, next, this is your punishment. Next. Ang sabi sa kanya, this is your punishment. Dahil nagmayabang ka sa ating Panginoon, dahil nagmayabang ka. Pinag-usapan natin kanina yung humility ng ating Panginoong Jesucristo. Dito, mga kapatid, next. Pinakita sa atin, ang sabi ng Panginoon, yung judgment sa kanya, you will lose everything. When I say everything, ano sabi niya? You will lose your son. You will lose your treasure. You will lose yung kaharian mo. Lahat ay mawawala. Pero dahil ikaw ay naging tapat sa akin, sabi niya, ito ay hindi mangyayari sa lifetime mo. Pero ito ay mangyayari sa next generation. And so, in-expect siya, hindi sa kanya mangyayari, kung hindi sa kanyang generation. Sapagkat bakit? Di ba, okay na sana. Di ba, yung buhay niya, okay na sana. Kaya lang, humingi pa kasi ng extension At tapos, nagbayabang, hindi ba, anong nangyari? Binigyan tuloy siya ng isang parusa, isang punishment. And so, anong nangyari? Yung bansang Israel was conquered by the Babylonian Empire. Yung templo, the holy temple of God, anong nangyari? Pinulbos, tinangay lahat ng mga mahahalaga, yung mga ginto, pearls, lahat. Pati yung Ark of the Covenant, tinangay. Lahat ng mga kayamanan, tinangay. At lahat ng kanyang mga citizens ay naging slave. Yan po, yung naging parusa dahil sa kanyang kasalanan. Can you imagine, mga kapatid, Diba? Okay na sana Diba? Anong sabi doon sa pinag-aralan natin kanina? Diba? Kung ikaw yung maging dahilan para yung kapatid mo ay magkasala, anong gagawin sa'yo? Mas mabuti pa, na itali sa leeg mo yung isang malaking gilingan. Ay, alam nyo, gano'ng kalaki yung gilingan? Parang itong kalahati ng room na ito. Ganon kalaki. 2 bato yon. 2 bato na bilog. Isa yung dito sa ground, isa yung nagpipit-pit. Umiikot yun. Ginag-grind niya yung malaki. Itatali sa leeg mo. Tatapon ka doon sa gitna ng dagat. Yun ang parusa. And so, dito mga kapatid, yung sekreto pala ng mahabang buhay. Sino po gusto ng long life? Diba? Sino po gusto ng long life? Diba? Ang sekreto pala ng long life, ay dyan sa pag-aaral natin, ay yung ating obedience sa ating Panginoon. At yung prayers natin sa Kanya. Next, ang sabi po ni Apostle Paul, next, sa Ephesians chapter 6, verse 1 and 3. Sa mga kabataan, gusto nyo na mahaba ang buhay nyo? Anong sabi doon? Obey your parents. Obey your father and mother in the Lord. At ano yung promise doon sa 3? You may live long. Gusto mo na mahaba ang buhay mo? Long life? Diba? So you need to obey.
your parents in the Lord. Di ba? Gusto mo na madugtungan, kagaya ni Haring Hezekiah, yung buhay mo, anong gagawin mo? Ang sabi dito, next, ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? Ang ating Panginoong Hesukristo ang nagsabi dito. Kung sino man daw ang na kay Kristo, kahit na siya ay mamamatay, siya ay muling mabubuhay. At kahit na siya ay mamatay, siya ay buhay. Diba? Yun po ang promise ng ating Panginoon. Sapagkat bakit? Meron tayong inaasam na buhay na walang hanggan. Diba? Dito, hindi na tayo tatanda. Dito, hindi na tayo magsasuffer. Hindi na tayo maghihirap. Diba? Wala nang sakit, wala nang gutom. Diba? Dito, mga kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, diba? Meron tayong buhay na walang hanggan. So, sino sa atin ang takot mamatay kung na kay Kristo ka naman? Di ba? During nung time na nagta-travel kami, diba, mabilis kasi magpatakbo si Uncle Jun eh. Sabi ni Kuya Ray, dahan-dahan lang Kuya. Dahan-dahan. Sabi ko huwag ka pag-alala. May resurrection naman. Diba? You need to remember, mga kapatid, kung tayo ay na kay Kristo, let me read this. Ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 15, verse 55 and 56. Itong sabi niya, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Verse 57. But thanks be to God, He has given us victory through our Lord Jesus Christ. So we have our victory sa ating Panginoong Hesukristo. We will become victorious even after death. Diba? We will conquer death. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. He conquered death. So we will also conquer death. Diba? So, hindi na natatakot. During the first century Christians, yung mga Kristiyano sa kamatayan, because they know na merong buhay na walang hanggan. Na ang buhay natin dito sa lupa is only temporary. Ang sabi ni Elder James, parang aso. Parang isang usok lang. Diba? Parang usok lang. Diba? Pagka andyan na, mawawala na agad. Diba? Ang sabi niya, James chapter 4, verse 14 and 15. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Talagang maikli lang ang buhay natin dito sa lupa. And so, you need to make it count. Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Habang may oras pa, diba? Habang may oras pa tayo dito sa lupa, ang sabi doon, Ecclesiastes chapter 12, verse 1, remember your Creator in the days of your youth before trouble comes. Ano yung trouble na sinasabi doon? Diba? Darating daw yung araw, magiging 3 yung paa mo. Darating yung araw, diba? Yung mata mo magiging blurred. Mahirapan ka na maka. Darating yung araw, ang sabi doon, mauubos yung gilingan. Diba? Susuot ka na ng pustiso. Darating yung araw, sabi doon, mga kapatid, yung buhok mo, diba? Yan, tutubo ulit. Diba? Dito, mga kapatid, ang sabi sa atin, yung oras natin is only limited. So, you need to make it count. Ang sabi ng ating Panginoon, kinakailangan manampalataya tayo sa Kanya. Yan po ang mensahe ng Diyos and good morning.
Happy Lord's Day.